Amen. Palakpakan natin muli ang Diyos sa Diyos. So, ako po iahayagang paghandog o pagbibigay po sa Diyos. Makipagbukas po ngayon sa akin sa aklat po ng Marcos chapter 12 verse 41 to 44. Ang kaloob ng Biyuda. Naupo si Jesus sa tapat ng pulugan ng mga kaloob sa templo. So, meron po talagang pagkakaloob, meron po talagang paghahandog, amen, sa mga churches, no? Hindi po ibig sabihin na pero may pagbibigay ay mga pera na po mga church, amen, kasi marami pong nadadaya sa ganyan. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos ay si Jesus ay naupo sa tapat ng pulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Amen. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Ang naguhulog ng malalaking halaga, 42. Lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Pinagmamasdan po pala tayo ng Lord, no, bawat isa sa church. Dito po si Jesus sa ating pong kalagitnaan. Verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon, which is 2 salaping tanso lang yun sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. 34. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos na tunay nga po ng church, mga kapatid sa Panginoon, na meron po talagang paghahandog. Meron po pagkakaloob sa Panginoon na ang Diyos tumitingin sa ating po mga ibinibigay, inihandog sa Panginoon. At sa mga matagal na po, alam na po ang time and offering o ang mga ay kasampung bahagi po na ating kinita sa buong isang linggo. At sa mga bago po, kung hindi niyo pa po maunawaan, nakalalim po ang pagbibigay at paghandog sa Panginoon. Ang nais lang po yung batin ng Lord, gusto niya po yung paghandog natin, pagbibigay sa Panginoon ay yung usang loob. Yung wala, yung alam mo yun, yung hindi ka napipilitan na ibinigay mo yun, hindi yun na parang wala lang sa'yo na ibinigay mo yun, kundi ang gusto ng Panginoon na sa ating paghahandog ng salapi, amen, pagbibigay sa Panginoon ay dapat magbukal, may buhay, may puso. Amen. Sapagkat ganun daw siya ginawa ng byuda na na-appreciate, amen, na na-touch ang Lord, na kahit maliit lang yung halaga na kanyang ibinigay o ibinibigay sa Panginoon, ang nakita ng Lord, yung kanya pong pagtitiwala ng buong ikinabubuhay yung ibinigay niya sa Panginoon. Kaya nga nakakatawa rin po nung nandito po ngayon ng Saturday night, sa pagpapatotoo po ni Mama Junalisa ay nakakatouch. Amen. Pero sa Panginoon, sa pagbibigay, sa paglilingkod, dati po silang mga baon daw po sa utang. Dati daw po tinatawag siyang tita kasi nga ang itsura niya parang tita. Amen. Pero ngayon, puri ng Panginoon. Amen. Dahil po sa paglilingkod at pagsunod at pagbibigay, may paghahandog sa Panginoon. Amen. Sila po'y pinagpapala ng lubos ng Lord. Ganon din po sa aming mga buhay. At dahil po sinasabi ni Mama Junalisa po na ang kanya pong pagtatrabaho, ang kanya pong pagtitinta sa rice mill ay part-time lang daw po. Ganon din po sa aming mga Kristyano na sumusunod sa Lord. Yung aming mga negosyo, aming mga trabaho, part-time lang po yan. Amen ang aming buhay para po mabuhay kami. Pero ang pinaka-pinaglilingkunan po namin ang natrabuhan, ito po yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Kaya ang paghahandog po ay dapat pumukan. Kung hindi ka pa po naunawaan ng paghahandog, ay okay lang po yan. Amen. Darating din naman po ang panahon ng maunawaan yan. Pero isa lang po ang iniiwan ng Lord. Amen.
At isa pong nalalaman ko na totoo sila ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Kawikaan chapter 11, 24, na ang tao kapagtingin daw po ay lalong yung mayaman. Kaya nga nagtataka tayo, yung mga tao na wala naman sa church, pero bigay lang sila, tulong lang sila ng kulong, pero lalo sila, yung mayaman, ganun din sa God Church. Kapag lalo po tayo mapagbigay sa gawain ng Panginoon, lalo po tayo ularin at patasaganahin ang bebo natin ng Diyos. Amen? Yan po, meron po siyang 5, no, na ating pong pag-aantay sa Panginoon. Meron po para sa kasal, sa mga gusto pong magpakasal, natin na po kayo, no, sa ating mahal na pastora. Amen. Meron din po, pag-aantay tayo sa offering, salo-salong mission. Sa pag-aantay po sa mission, ayan po ay nagiging party po tayo ng mga kaluluwa na pumapasok sa church. Kahit hindi tayo mahayo, amen, kahit basta nagbibigay po tayo sa mission, party po tayo sa mga kaluluwa na nililigtas. At yung last po ay, ang sabi po ng Matthew 10:10, sa love if no church, ang mga maggagawa daw po, ang mga naglilingkod sa Lord ay karapat-dapat na pahaginan sa kanila po ikabubuhay. Kaya tayo po tumayo at patuloy po tayo maghandog, magbigay ng sa Panginoon para po pagbalay tayo lalo ng at pero po, kasi natin. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umahaba. Ibabalik, siksik, liglig at umahaba. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Wala na sila? Nakahabol sa pag-aantay po sa Panginoon. At dahil po ipanalangin, mga salabing ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, sa mga banal sa ngalan ni Jesus, salamat po sa mga salabing ito, Lord, na nakita niyo po sila bawat isang nagandod, nagbigay, Panginoon, Lord, sa loob, Panginoon, sa iyo po, Lord Jesus. Patuloy po silang pagpalain, Lord, kung paano buhay ka sa bawat isa, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord, na Jesus is my life. Panginoon, ginawa sa kanilang mga buhay na magpakilala ka po sa pagbibigay na tutulungan niyo po sila sa lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon Jesus. Puprovide niyo po, Panginoon, ang lahat nila, Panginoon, bayarin sa Panginoon sa buong isang linggo na ito, Jesus, Panginoon. Tawagan niyo po mga salapi ito, magamit po ito, Panginoon, ng tama sa church na ito, Panginoon, at mag-provide ang lahat ng pangailangan ng church, Jesus, Panginoon. Salamat, Lord, sa ipagpupuri pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.